Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang nawawalang prinsesa Anastasia. Noong unang panahon, taong 1901, isinilang ang isang napakagandang batang babae kina Tsar Nikolai II at Emperatrice Alexandra Romanov. Siya ang pangalawang bunso sa 5 magkakapatid at nais ng kanyang mga magulang na bigyan siya ng pangalang kasing ganda niya, Anastasia. Bagamat hindi siya superhero na Anastasia, nakilala natin mula sa mga kwento. Hinaharap niya ang buhay ng may parehong tapang. Ang labas ng mundo ay puno ng kaguluhan at takot, kaya nagtayo ang Tsar at ang Emperatrice ng isang napakagandang hardin upang mapanatili ang kanilang mga anak sa loob at maitaboy ang mundo sa labas. Lahat ay umaayon sa plano. Nag-aaral ang mga bata sa kanilang tahanan at natutunan ng tungkol sa mundo sa loob ng kanilang hardin kasama ang mga bulaklak at bubuyog. Ngunit gaano pa man sila kaingat, hindi nila kayang pigilan ang lahat ng kasamaan mula sa pagpasok. Kailangan kong pumunta sa harapan ng digmaan. Hindi nagtitiwala ang mga tao sa ating pamilya at ito ang paraan upang mapalakas natin ang kanilang tiwala. Hindi! Hindi pwede! May pamilya kang dapat alagaan dito. May mga tungkulin ka sa ating bansa. Mahal, ito ang aking tungkulin. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong ipakita na nagmamalasakit tayo. Kung ganon, sasama ako sa'yo. Hindi mo aaaring dalhin ang ating mga anak sa digmaan. Ako rin ay voluntaryong sasama sa digmaan. Sasama ako kay ina. Ako rin. Mga anak, sa tingin niyo ba ito ang tamang desisyon? Sandali lang. Nasaan sina Olga at Anastasia? Nandito na kami. Hindi kami papayag na umalis kayo. Pakiusap, manatili kayo. Hindi kami maaaring manatili. Para sa imperyo ng Russia, kailangan kong umalis. Dito lang kami. Mabuti. Ito ang pinili nyo. Ligtas kayo sa mga pader na ito. Ngunit voluntaryo kaming tutulong sa digmaan. Magiging nurse kami. Ano? Nastya? Napakagandang balita niyan. Napakabuti aking mga anak. Gumagawa kayo ng kahangahangang bagay upang makatulong magtiwala ang mga tao sa ating pamilya. Salamat, Ama. Oo, salamat, Ama. Sa loob lamang ng ilang araw, dumating ang umagang kailangan umalis ni Tsar at Emperatrice. Isinakay nila ang kanilang mga gamit sa karwaheng magdadala sa kanilang paglalakbay. Darating na ang tren sa loob lang ilang oras. Magpakabait kayo, mamimiss namin kayo, susulat kami agad. Habang kumakaway ng pamamaalam ang mga bata, hindi nila alam na yun ang huling beses na makikita nila ang kanilang pamilya. Bilang unang desisyon natin bilang malaya, oras na para libutin ang ating lungsod. Pero hindi tayo dapat lumabas ng hardin. Hindi pa tayo nakalabas ng ating tahanan kailanman. Paano tayo magiging nurse sa digmaan kung hindi tayo lalabas? Tama ka! Gawin natin ito! Nang dumating sina Anastasia at Olga sa lungsod, doon nila natuklasan kung ano ang sinusubukang itago sa kanila ng kanilang mga magulang. Ang lugar na ito ay napakahirap. Hindi ko pa nakita ang ganito karaming taong nangangailangan at naghihirap. Ipinagmamalaki kong tutulong tayo. Panahon na para sa pagbabago. Pagkalipas ng ilang araw ng paghahanda, sumali ang mga dalaga sa digmaan. Agad nilang natutunan ang gawain bilang mga nurse. Pareho silang may kakayahan sa pagtulong ng mga tao. Ang pinakamagandang bahagi nito ay walang nakakaalam kung sino talaga sila. Dumating na ang mga supply ng medical. Anastasia, puntahan mo ang nagdala nito sa likod at ibaba ang mga kahon. Sige po! Ayos, narito na ang tulong. Kunin mo ito. Ang pangalan ko ay Lev. Ikaw? Ako si Anastasia. Hindi pangkaraniwan ang pangalang Anastasia. Hindi ba nakakatawa kung ikaw si Anastasia Romanov, ang anak ni Tsar? Ako nga. Mahal na prinsesa, ipinaabot ko ang aking respeto. Patawad, hindi ko alam. Patawarin mo ako. Pakiusap, tumayo ka. Baka makita ka ng iba. Anong ibig mong sabihin? Kami ng aking kapatid ay nagboluntaryo para sa digmaan, pero walang ibang nakakaalam. Narito ang kapatid mo? Narito ba ang buong pamilya mo? Hindi, kami lang ni Olga.
Ang iba ay nasa harapan ng digmaan. Pakiusap, ayaw namin malaman ng iba na narito kami. Mas ligtas kung walang nakakaalam kung sino kami. Pwede ba akong magsalita ng malaya? Oo, itigil mong pagiging formal. Walang nakakakilala sa inyo. Ikinulong kayo ni Cesar Romanov sa loob ng palasyo. Hindi ka namin makikilala kahit kasama ka namin. Mabuti. Ngayon, ibaba na natin ang mga kahon at tapusin ito. Araw-araw, dinadala ni Lev ang mga supply sa tent ng mga nurse. At araw-araw, si Anastasia ang sumusalubong sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, naging malapit sila sa isa't isa. Pwede bang makahingi ng tubig? Oo, hahanapin ko lang si Anastasia. Nakita niyo po ba si Anastasia? Naroon siya sa likod. Binababa ang mga kahon ng supply. Oo, pero mahigit isang oras na yon. Ano kayang ginagawa ng babaeng yon? Ayaw kong sirain ang lambingan na ito, pero may trabaho tayong dapat gawin, Nastia. Nakita na ang pamilyang Romanov sa harapan ng digmaan. Hindi nila itinago ang kanilang lokasyon na hindi karaniwan para sa pamilyang iyon. Nakilala namin ang Tsar, ang Imperatrice at 3 sa kanilang mga anak. Ang 2 pa ay hindi pa nagpapakita. Isumpa ang pamilya ng Romanov! Dapat tayong kumilos! Mabagal at maingat ang panalo sa laban, kaibigan. Darating ang panahon natin upang makapaghiganti sa pamilyang kumuha sa napakarami sa atin. Sinira nila ang ating bansa gamit ang kanilang malupit na mga patakaran at masasamang batas. Tatapusin natin sila. Lev, anak ko, bumalik ka na. May balita ka ba mula sa tolda ng lungsod? May nalaman ka ba tungkol sa nawawalang mga anak ng Tsar? Wala po, Ama. Maghintay lang kayo, mga kasama. Malapit na nating matagpuan ang natitirang bahagi ng pamilya. Ang aking mga taon ay kasalukuyang naghahanap sa kanila. Darating ang panahon natin. Anak, kapag natagpuan mo sila, ipaalam mo agad sa akin. Opo, Ama. Nahuli na sila! Nakuha na ang mga Romanov! Lahat ba sila? Nahuli ba ang lahat? Anastasia? Nasaan si Anastasia? Nasaan si Olga? Kailangan ko silang makita. Subukan nating kumalma muna. Hindi ako makakalma. Nasaan sila? Lev! Nagpapasalamat ako na ligtas ka. Pero hindi ang kapatid ko. Inuha nila si Olga. Pasensya ka na. Ako'y... Paano mo nalaman na hinahanap ako? Anong ibig mong sabihin? Bigla ka na lang dumating sa kampo at hinahanap ako. Walang nakakaalam na kinuha si Olga. Pero tila alam mo. Paano mo nalaman, Lev? Gusto ko sanang sabihin sa'yo noon pa, pero hindi tama ang panahon. Pinadala ako dito ng ama ko bilang espiya para sa kanya at sa grupo niyang rebelde na naghahanap sa pamilya mo. Hindi! Pero nangangako ako sa'yo, mula nang matagpuan kita, itinago ko ang iyong pagkakakilanlan at lokasyon. Hindi ko sinabi sa kanya. Pinagkatiwalaan kita! At maaari mo pa rin akong pagkatiwalaan. Nang malaman kong mahal kita, huminto ako sa pagbibigay ng impormasyon sa kanya.
Kakakuha ko lang ng balita na alam na nila kung nasaan ka. Nang marinig ko yun, agad akong tumakbo para pigilan sila. Anastasia, pakiusap, paniwalaan mo ako. Paano kita paniniwalaan? Paano kita pagkakatiwalaan? Dahil sa pamilya mo, kinuha nila kapatid ko. Ang ama mo ang sumira sa pamilya ko. Alam ko, naiintindihan ko, pero hindi ka nila nakuha. Ligtas ka, at kung sasama ka sa akin, mapapanatili kitang ligtas. Bakit ko gugustuhin sumama sa'yo? Ano pang ibang pagpipilian mo, Anastasia? Sige. Magkita tayo rito sa hating gabi. Aalis tayo, magkasama. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Anastasia si Lev sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabuti na lang dumating ka. Oo. Kailangan mong gumamit ng ibang pangalan kapag umalis tayo para masigurong ligtas ka. Anong pangalan mo? Nastya. Kinagagalak kitang makilala, Nastya. Ako si Andrei. At hindi ako sasama sa'yo. Ano? Kung meron akong tsansa para mabuhay, kailangan kong gawin ito mag-isa. Lalo na hindi ako maaaring maglakbay kasama ang anak ng taong sumira ng pamilya ko. Paalam, Lev. Sinimula ni Anastasia ang kanyang bagong buhay bilang Nastya sa gabing iyon, ang tanging nakaligtas sa pamilyang Romanov. O yun ang sinasabi ng iba. Sa loob ng maraming taon, kumalat ang chismis na siya ay nakaligtas. Kahit sinabi ng ama ni Lev na tuluyan ang nawala ng pamilya ng Romanov. Marami ang hindi naniniwala. Sino nga ba ang kayang pumatay sa isang pamilya na may 5 anak? Patuloy na lumaganap ang balita na si Anastasia ay buhay. Marami ang nagsasabi siya ay nakatakas at nagbagong anyo. Si Natya, marahil? Sa loob ng maraming taon, naglipa na ang kwento tungkol sa kanya. Maraming nagsabing nakita nila siya. Marami rin ang nagpakilalang siya si Natya. Kahit ang malalayong kamag-anak ng mga Romanov ay naghahanap sa kanya, umaasang may natirang buhay, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Marahil, hindi na natin malalaman ang katotohanan. Maraming kwento ang nagsasabing alam nila ang totoong nangyari kay Anastasia. Naligtas ba siya? Nabuhay ba siya? Ang tanging sigurado tayo ay patuloy na bubuhay ang kanyang kwento. Kaya ngayon, tinatanong ka namin, ano sa tingin mo ang nangyari kay Anastasia? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.